Pagpasok ko ng cubicle, boy, na-disappoint agad ako, boy. Tangina. Nagulat ako sa bumungad sa akin. Nakita ko yung kubeta, boy, ganito. Ito guys, ikukwento ko sa inyo yung biggest wow mali moment ko dito sa Japan. Sobrang shocking talaga, kaya ayoko mangyari sa inyo, kaya ito share ko. So nung bago pa lang ako sa Japan, nag-apply ako ng mga trabaho. Pero hindi ako natatanggap kasi halos lahat ng mga trabaho nun kailangan ng Japanese. So wala akong choice nun kundi mag-apply ng English teaching job. Ayun, natanggap ako eventually. Kasi yun lang naman choice ko talaga eh. Yung mga foreigners din dito, halos dun yung starting point nila pag wala silang Japanese talaga na skill. Anyway, so napunta ako sa Saitama, yung company ko, para siyang contractor eh. May hawak silang iba't ibang mga English teachers. Tapos, i-dispatch nila yun sa iba't ibang school. Yung school na na-assign ako ay sobrang luma, boy. Kasi makita mo pa lang, para na siyang haunted school eh. Yung tipong parang dalawang Pasko na lang magiging abandon na siya. Ganun siya kaluma. So anyway, nag-survive naman ako doon. Actually, nagtrabaho ako doon 4 years. Masaya naman. Pero share ko yung first year ko. Actually, first week pa yun eh. Bali, ito yung pinakamalaking wow maling nangyari sa akin dito sa Japan. Siyempre, first week pa lang yun. Wala pang masyadong alam sa mga kultura ng Japan. Siyempre, may meet mo yung mga teachers, di ba? Lagi kami nag-usap yan. Tinuturuan ko silang mag-English. Tinuturuan nila ako mag-Japanese. May isang teacher doon, naglabas siya ng pagkain. Tawag nila doon shiokara. Hindi ko lang paano siya explain sa Filipino. Basta para siyang fresh na parang, ewan ko, fermented. Basta hindi ko gusto yung lasa niya. Hindi ko lang paano explain. Sobrang lala ng lasa. Pero kinain ko yung buo kasi para na rin matuwa sila sa akin, di ba? Sabihin nila ako, uy, sugoy, sugoy, sugoy. Siyempre, natuwa naman ako. Anyway, nung araw na yun, sumakit yung tiyan ko, boy. Talagang ang lala. Alam ko na yung kutob ko. Alam ko yung shiokara na yun, yung may salarin eh. So, yun. Punta ako ng toilet. Nagpunta ako dun sa malapit sa faculty. May dalawang box yun na cubicle eh. Never ako kasing nagamit yan eh. Before kasi first week pa lang. Pagpasok ko ng cubicle, boy, na-disappoint agad ako, boy. Tangina. Nagulat ako sa bumungad sa akin. Nakita ko yung kubeta, boy, ganito. Siyempre, boy, pag nakita mo yan, anong gagawin mo, di ba? First time mo makita ng ganyan toilet. Eh ako dun, siyempre masakit yung tiyan ko. Medyo natataranta na rin ako. Gumana na lang yung instinct ko, boy. Hindi umupo. Parang yung kubeta natin. Kasi nakita mo naman yung shape niya sa likod. Para siyang may di ba? Parang siyang may ganyan. So, parang, siyempre, patulad lang rin ng mga kubeta natin yan. So, umupo ako, boy. Kung tumataya ako, napapansin ko, boy, yung puwet ko medyo parang sumasayad sa sa likod. Eh, porcelain yun eh. Tapos ang lamig. Ang napawat, tumatama yung puwet ko. Umuurong yung tayo, boy. Kasi ang lamig eh. Pero actually, hindi naman yun yung pinakamalaking big deal eh. Kasi mag-a-adjust lang ako, di ba? Di nasasayad yung puwet ko. So, yun. Naging smooth naman yung pagtatae. Pero may isang malaking problema, boy. Nung natapos na akong tumae, syempre, kailangan punasan na yung puwet, di ba? Pupunas na ako ng puwet, boy. Nagpanik ako, boy. Hindi ko mahanap yung tissue. Yung toilet paper. Kung tingin ako sa kaliwa, kanan. Wala, boy. Siyempre, nagpapanik na ako. Yung puwet ko, mayroon pang na tayo. Hindi ko alam gagawin, boy. So, nag-iisip na ako, boy. Niisip ko, tangina, last resort na to. Parang, kakamayin ko na lang yata. Eh, wala eh. Walang tissue, nung gagawin ko. Pero, last chance, tumingin ako sa likod. Silip ko, boy. Grabe, boy. Tuwang-tuwa ako nung nakita ko yung tissue. Kasi hindi ko namin na-expect na may tissue sa likod. Kasi, boy, isipin mo, paano mo pupunasan yung puwet mo, boy? Gaganon ka sa likod lagi. Di ba, tayo ka, tas upo, tayo upo. Ang hirap naman nun. Naisip ko, sino yung nag-design nito? Sabi ko, parang may mga tanga-tanga rin pala mga Japanese, sabi ko sa isip ko. Kasi boy, sobrang inconvenient. Talagang nasa likod yung tissue, boy. Paano pupunasan yung puwet mo, di ba? So anyway, nag-taste na lang. No choice eh. Pero pagbalik ko ng faculty room, nagko-contemplate ako, boy. Naisip ko, ba't parang may mali yata dun sa banyo na yun, sabi ko. Kasi kahit paano mo isipin, boy, parang sobrang weird naman ng pagkapwesto ng toilet paper dun. Alam mo yun, wala naman ganun katanga na tao na magde-design ng ganun na pwesto. So, ginawa ko. Tayo na, ni-research ko, boy, how to use Japanese toilet. Pinaunang lumabas, yung may XO, parang sinasabi na tama o mali. Sinek ko yung sa X, boy, tayo na. Ganun na ganun yung upo ko, boy. Mali pala yun. Dapat pala minamaneho mo yung ubeta. Dapat nakaharap ka sa kabila. Diba yung logic ko nun, parang yung western toilet lang eh, nakaharap tayo. Eh kasi isipin mo, boy, pero paano pag may biglang bumukas ng pinto sa likod, hindi mo mapipigilan yun, di ba? Kailangan nakaharap ka para sakaling may manira ng lock. Di ba, mabilis tayong makasara. Pero yun, mali daw. Kailangan daw minamaneho. Kaya pala nandun yung toilet paper. Ikaw ba, kung makita mo yung kubeta ganito, anong gagawin mo?